Ano ang tawag sa mga salitang nagtatanong? Utang. Okay, ang sagot niya ay nandito lang. Salitang, Ano? tanawa niya. Salitang, Salitang. salitang, okay, salitang pananong. So, ang sagot sa number 1 ay salitang pananong. Okay, sa number 2, ano-ano ang mga salitang pananong? Yung tinalakay natin kahapon. So, ano yung mga salitang pananong? Ano? Katong gahapon, katong isuwat na ko dito gahapon. Sampol, katong sino ka? Sino ka? So, saan dyan ang salitang pananong? Sino? Okay, sino. So, yun ang halimbawa ng salitang pananong. So, ano pa? Ano? Oh, ano pa? Ano pa? Sino, ano, sino, ano, so pilain. Ano? Itong isuot ako kahapon. Okay. Saan ang bahay mo? So, saan dyan alin dyan ang kuwan? Ang salitang pananong? Ano? Saan? Saan? So, ulitin natin. So, ano yung mga halimbawa ng, ano yung mga salitang pananong? Alin? Alin? Saan? Saan? Ano? Ano? Anong baon mo ngayon? Ano ba? No? Ano? So, ano? Ano ba? Kailan? Sino? Ano ba man? So, yun ang mga halimbawa ng salitang pananong. Alin? Ano? Ano? Okay, ito paano? Sample lang, ano? Paano mo ginawa ang iyong project? So, paano? So, ito yung halimbawa ng ating salitang pananong. Sino? Diba? Sino? Sino kasama mo? Sino ang naghatid sa iyo dito sa paralan? So, no say, dito mo or angle mo. So, ito yung mga halimbawa ng salitang pananong. Okay? Naintindihan ba? Opo. Okay, next. So, ilagay mo na ang sagot dito. Ibutan ang answer yan. Ano-ano ang mga salitang pananong? Ibutan mo yan. Anak. Ha? Anak. Halimbawa. Sige, sige. Wala po. Oh, ilagay sa number 2. Dito. Sige. Itong kanina. Sino? Ano? Butang dia. Ini, butang yung buwan. Tampol lang. Ang buwan na, yung answer no? Sino? Butang yung tama. Sunod na po ang answer. Sige, isa pa man. Dili. Kaya sa para dahan yung answer. Okay, meron tayong kwento dito. Okay, si Alan matulungin. Okay, basahin natin din. Ako si Alan, tumanta. Ako si Alan. Matulungin. Ako si Alan matulungin. Ako si Alan. ang tawag Ang tawag nila nila sa akin sa akin ay ay Alan. Alan matulungin. Sige.
sa sa umaga, umaga, pagkagising, kagising, agad kung kung ina ayos ayos ang aking king higaan at mag may at mag mag isa isa na akong mali maglinis maglinis ng aking katawan. katawan. Sige. Ano ang iyong naramdaman kapag nabasa? Pag nabasa mo, Ano ang naramdaman mo sa binasang Ng kwento? kwento. So sa imong gibati nga imong gibasa ang kwento. Ang Masaya. ganina, ha? masaya. Masaya. Isagot dito sa kahon. Masaya. Ano ang naramdaman mo sa to? Ano ang naramdaman mo sa binasang kwento? Sige. Sa Okay. So, masaya ka, di ba? Bakit masaya ka? Bakit kaya masaya ka? kasi Kasi ato mang gibasa ang kwento, no? Yung tubag nimo is ang imong gibati nimo, naramdaman nimo kay masaya man. So, ngano ka masaya ka? okay. Dahil kasi Nagtutulong siya sa iyong mga pamilya. okay, dahil tutulong siya sa kanyang pamilya. Yang ate, tabangan niyang ate, ate, kuya, ah, papa, tatay, no? Sige. Mabalik. Okay, tanong number 2. Sino Sino ang tinulungan ni Alan sa pagdidilim? pagdidilig? Pagdidilim. Okay. Sino ang tinulungan ni Alan sa pagdidilig? Kuya. Sige. Ilagay ang sagot sa kahon. Sige na. Kuya? Balik ka be. Kung di ka sure, balik ang istorya. Kung iyang itabangan sa pagdidilig, sa pagbubo sa mga tanom sa garden. Kuya na na. Sige. Sagot sa kahon. Number 3. Okay, basahin. Kun Kung hindi kung hindi na nagawa nagawa na ni ni Alan ang mga dapat dapat na niyang niyang gawin gawin. ano kaya Ang ang kanyang kanyang magiging magiging damdaman min. min Tabi. damdamin Okay, damdamin. Okay, ulitin mo ulit sa pagbasa. Okay, ulitin ang pagbasa be. Sa number 3. di ba Kung kung hindi hindi ang nagawa na ni ni Alan ang mga dapat na niyang gawin no ka
kaya ang kanyang kanyang magiging magiging damdamin. Okay. Sa lesson conclusion, so may sasabihin ako ngayon at kita ko. Okay, ngayon para makita kung natutuhan mo ang aralin, sagutin mo ang gawain na ito. So, meron ako ipapagawa sa iyo. So, meron mga gulong-gulong mga letra dito. So, nasa mga nakagubot nga Litera. mga letra, no? Letters sa English. So, ang gagawin mo, dapat mo siyang i-arrange. Ipastar mo siya para mabuo ang tamang sagot. So, sa number 1, ano ang meron sa number 1? No, a. So, yung no a, i-arrange mo ito sa tamang Sagot. no, sa tamang salita. So, ang sa number 1, ibabasahin ko yung definition ha. Okay, sa number 1, yung no a. So, i-arrange mo yan sa tamang salita. So, ito yung definition niya. Ito ay salitang pananong na tumutukoy sa bagay, hayop at pangyayari. Naghisgot siya sa butang, hayop, kanang hayop, mga iro, ireng, at pangyayari, panghitabo. So, unsa man kana siya? Unsa na siya nga klase nga pananong? Okay, sa number 2, number 2, ito ay salitang pananong na tumutukoy sa pangalan ng tao. So, naghisgot siya sa pangalan sa tao. So, unsa man na siya nga salita na pananong. Number 3, ito ay salitang pananong na tumutukoy sa lugar. So, naghisgot siya sa lugar. Naghisgot siya sa lugar. Sa number 3. Kasi number 3. I-check sabay sa number 3. Number 3 is tumutukoy sa lugar. So, naghisgot siya sa lugar. Example, kung sa Bisaya pa, asa ka nagpuyo? Dili asa eskwela ka. O, unsa man na siya nga salitang pananong? Asa. Sa number 3. Asa. O, say, paano na mo? Utruhan lang sa number 3. Sa. Di na mao sa number 3. May utruhan ka, di na mao sa number 3. Asa. Naghisgot siya sa lugar. So, anong salitang pananong na tumutukoy sa lugar? Set. Sige, padayon sa number 4. Okay, sa number 4, ito ay salitang pananong na tumutukoy sa oras at panahon. Naghisgot siya sa oras o panahon. Okay, plastar. Kailan? Ala, mali lang number 1. Utruha sa number 4. Sige. Ala, ikapital letter ng A. May eraser ako. Ito ay salitang pananong na tumutukoy sa oras at panahon. Naghisgot siya sa oras at panahon. Okay, number 5. Ito ay salitang pananong na tumutukoy sa dahilan. Naghisgot siya sa hinungdan. Unsa man na siya? Kanang naghisgot sa sinungdan ba? Hinungdan. May plastar na be. Unsa ka na siya nga pangutana? Unsa ka na siya nga pananong na salita? Sige.
Sige. Nag-isgot siya o tumutukoy sa dahilan, hinungdan. Nag-isgot siya sa hinungdan. Okay, sa number 1, gusto ko sa number 1 kaya no, No. So ato na siyang i-arrange no, ato siyang i-plaster sa tamang salita. Okay, sa number 1, ito ay salitang pananong na tumutukoy sa bagay, sa butang, sa hayop, at pangyayari, panghitabo. So, anong sagot mo? Anong sagot mo? Ano? Okay, ano? Tama. So, ito ay ano? So, ito yung salitang pananong. Salitang pananong na, gusto mo siya? Salitang pananong na, Ano? ano? So, ang ano ay tumutukoy siya sa bagay, butang, hayop, mananap, at pangyayari, panghitabo. So, number 1 is check. Number 2. So, saan na siya? So, ano eh? No see. So, no see. No see. So, no see. Ato siyang i-arrange sa tamang salita. So, sa number 2, ito ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Nag-isdot siya sa pangalan sa tao. So, na-arrange ni mong siya mong nabuo nga. Pag-arrange, saan salita yung nabuo? Sino. Okay, ito ay tama. So, pananong na, salitang pananong na, basahin mo. Okay, salitang pananong na sino. So, sino, ito ay Sino ba tumutukoy. sila? So, sino ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Okay? So, sa number 2, check ka. Number 3, nasa. So, ano yung tamang salita? Anong sagot mo? Nasan? Asan, no? Asan. Okay, sa number 3, ito ay salitang pananong na tumutukoy sa lugar. Nag-isgot siya o? Lugar. Oh, lugar, no? So, ang imong gitubag kay asan. So, ang tamang sagot ay nag-isgot mo sa lugar. Basahin mo. Asan, ang tamang sagot ay? Nasan? Saan? Kaya anong tamang sagot? Saan? Okay, saan? Nasan ba sila? So, ang salitang pananong na Nasan? saan? Saan? Okay, salitang pananong na saan, ito ay tumutukoy sa lugar. No? Nag-isgot siya sa lugar. Pag may ganit ka o saan, saan ang bahay mo? Saan ang O, nanay mo? asaan yung balay? So, the number 4. Anong salita dito? So, number 4 is salitang pananong na tumutukoy sa oras at panahon. So, anong sagot mo? Tumutukoy siya, nag-isgot siya sa oras at panahon. Anong sagot mo? Kailan or kailan, no? Kailan or kailan. So, ito ay tamang Sagot. Oh! So, tama ka. So, salitang pananong na, basahin mo? Salitang pananong Na? kailan? Kailan. So, ito ay tumutukoy sa oras at panahon. So, muna siya ang salitang pananong na kailan. Number 5. Muna sa number 5. Kitba. So, ano ang sagot mo? Ba? Bas. Okay, bakit? Yung sagot mo. So, sa number 5, ito ay tumutukoy sa dahilan, hinungdan. Dahilan ba hinungdan niya? So, kani siya ay, ang tamang sagot ay
Bakit? Okay. So, ay tama. Tama yung bakit. Oh. Oh, Pura no? ko. Pura ang So, score. salitang pananong na Bakit? bakit. Tumutukoy ito sa Bakit? okay, tumutukoy ito sa Bakit? dahilan. Hinungdan. Naghisgot siya o hinungdan. So, mugamit ka o bakit nga, bakit na salitang pananong. Okay? Bakit? Ako ha? Yeah. Sige. Okay. Uulitin ko ha. Yung mga salita na nakasulat sa pisara. No? Mga salita na nakasulat sa pisara. So, ano ang tawag sa mga salitang isinaayos mo kanina? Yung nakasulat doon sa pisara. Ano yung mga salita na isinaayos mo kanina? Ano? Sino? O, may tawag nila ito. Itong ano, sino, ito, ano, sino, saan, kailan, bakit. So, ano ang tawag natin dyan? So, may tawag na to. So, may tawag na to atong mga salita na nakasulat sa blackboard. So, may tawag na to ato. Sa Katong, di ba, sino? sino? Sino, ano, saan, bakit, kailan. So, may tawag na to ato. So, may tawag na to atong mga Pananong. ha? Pananong. Pananong. Salitang Pananong. okay, salitang Pananong. pananong. So, ang tawag sa mga salita na ating ng iyong giansiran nimo sa blackboard, itawag na to og salitang Pananong. pananong. Sige. Sa pa. Okay, bakit mahalagang malaman kung ano ang tinutukoy ng bawat salitang pananong? Anong kinahanglan mato mahibaw-an? Anong kinahanglan mato mahibaw-an kung ano ang tinutukoy ng bawat salitang pananong? Anong kinahanglan mato mahibaw-an na kung unsa ang gitukoy sa bawat salitang pananong. Example, sino? Anong kinahanglan nato mahibaw-an na siya? Anong kinahanglan example no? Sino? Anong kinahanglan nato mahibaw-an? Anong kinahanglan siya mahibaw-an? Kung sa iyang hisgutan. Example, sino? Kinsa ba atong hisgutan ana? Sino? Sino? Sino Sila. ka? O sino ka? So ang sino naghisgot siya og tao. No? Pag bingag sino, naghisgot siya og Tao. tao. Kung Nasan? kung ano, Ano ang hisgot po siya og butang ka. Ano ang baon mo? Or ano ang dala mo ngayon? So naghisgot siya og butang. Example, ano ang ginamit mo sa pagsulat? Lapis. O lapis. So Lapis naghisgot ng siya og butang nga lapis. Kaning saan? So may gisgutan to sa saan? Ay, tumakuan. Kaning saan? So may gisgutan. Anong Saan? Naghisgot siya sa saan ka pumunta? okay, saan ka pumunta? So naghisgot siya sa lugar. No? Saan ay naghisgot siya sa lugar, tumutukoy sa lugar. Ano pa? Kailan? Kanang kailan na pananong. Unsa may gisgutan kanang kailan? Oras at panahon. Example, kailan ang birthday mo? Kailan? Unsa na oras? Oh. Dili lahi man siya, lahi man kay kuan anong oras. So kailan kanang abay example, kailan ka pupunta sa merkado? Kailan ka maliligo? Kailan ka pupunta sa dagat? Kailan ka pupunta sa merkado? Kailan ka pupunta sa bahay? So, yung kailan ay tumutukoy o nag-isgot siya sa oras at panahon. Okay, next ay bakit. Ang bakit, ano siya, nag-isgot po siya sa hinungdan. Tumutukoy sa dahilan, no? Dahilan, yung bakit. So, napaka-importante na malaman natin ang bawat salitang pananong. Minasa, mahalaga na malaman natin maibaw nato
bawat salitang pananong, di ba? Okay, pero may bota ba? Sino ang nakatao na siya? Nagsigot na siya tao saan? Nagsigot na siya sa lugar. No? Bakit? Nagsigot na siya sa hinungdan. Kanang kailan? Nagsigot siya sa oras o panahon. Kaning Bakit? Naghisgot po dyan sa butang. So, ano ba, no? So, importante nga may balota sa kada or bawat salitang pananong. Long. Okay? Sige. Sige. Nasabta na?